Samantala, isang tripulanteng Pilipino pa ang patuloy pa ring pinaghahanap ngayon sa Strait of Hormuz matapos ang pag-atake sa gitna ng sigalot sa Middle East. Tinamaan din kasi ng pag-atake ng tugboat na magliligtas sa kanilang ship na una nang lumubog dahil sa pag-atake. Bukod sa search and rescue operations, siniguro ng DMW ang investigasyon sa posibleng kapabayaan ng shipping lines na may saklaw sa mga barko. Tungayan ng iba pang detalye sa report ni Alvin Pelobelio. Nagpapatuloy pa ang search and rescue operation sa Filipino seafarer na napaulat na nawawala matapos sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Kinilala ang Pinoy seafarer na si George Francis Miranda na paulat siyang nawawala matapos ang pag-atake sa tugboat na sinasakyan nito na nakatakda ng mag-rescue sa kanilang ship na tinamaan din ng mga pag-atake sa gitna ng sigalot sa Middle East. Sa press briefing nitong Martes, sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na nagpapatuloy pa ang search and rescue operations sa naturang Pinoy. Pero ayon kay Kakdak, yung iba niyang mga kasamahan ay na-recover na. We continue to await with hope yung results ng search dun sa kababayan natin somewhere off the coast of Oman in the Strait of Hormuz. Meron na mga nahanap na fellow crew members niya pero siya hindi pa rin siya nahanap. Mayroon ding 3 barko na inatake rin sa Strait of Hormuz na may lulang nasa mahigit 50 mga Filipino seafarer. Pero ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos na raw na kalagayan ang mga nasa mahigit 50 Filipino seafarer. Inaasahan naman ang kanilang repatriation sa susunod na linggo. Umapila naman ang kaanak ni Miranda sa pamahalaan na pag-aralan kung mayroon bang paglabag ang pamunuan ng kanilang shipping lines dahil sa delikadong sitwasyon noong nangyari ang insidente. Humingi naman ng paumanhin si Kakdak sa mga kaanak ng Pinoy seafarer dahil sa matagal na resulta ng paghahanap sa kalagayan at kinaroroonan ng naturang seaman. Pero pagtitiyak ng DMW, Out of that tugboat pero hindi pa rin mahanap yung kababayan natin. And as mentioned also, we have been in touch with the family since day one that this report came out and are providing all forms and means of assistance. Siguro madagdag ko lang sa nasabi ko kanina is we're also coordinating with the ship owner and the manning agency to ensure that the seafarers' entitlements continue for the duration of the search and as the family awaits him. And so, in short, kahit papano ay nasusustentuhan pa rin yung pamilya. Although, sa ngayon mayroong nasa 7,200 na mga Filipino seafarer ang patuloy na binabantayan ng DMW dahil sa banta pa rin ng seguridad sa Strait of Hormuz at iba pang karagatan sa gitnang silangan bunsod ng sigalot. Una na rin kinumpirma ng DMW na isinailalim na sa high-risk areas ng Strait of Hormuz para sa mga Filipino seafarer. Kaya't mayroon ng right to refuse ang mga Pinoy na dumaan sa high-risk areas gaya ng Red Sea at Gulf of Aden. sa ngayon, we've given the directive to the ship owners to avoid the area as much as they could. And then, number 2, yun nga, yung to honor the right to refuse sailing of a seafarer with attendant entitlements should a seafarer exercise the right, which includes 2 months salary and free repatriation and non-discrimination. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.